Malalim na ang gabi at ang lahat ay tulog na. Alam niya yon. Sa halos 2 linggong pagtira doon, halos kabisado niya ng lahat ng routine ng mga tao at pasikot-sikot ng bahay. Mabibilis sa mga paang narating ang controller room ng bahay. Bodega yon pero nagkaroon na kaset ang lahat ng isang desktop kung saan nakadirekta ang lahat ng recordings ng mga CCTV sa buong kabahayan. Mabilis sa mga kamay binuksan iyon at tinipa ang password. Napaisip siya kung ano nga bang password noon. Try niya ang buong pangalan ng lalaki. Password is incorrect. Basa niya sa monitor. Muli siyang napaisip hanggang sa sinubukan maging ang lahat ng pangalan ng mga anak nito. Ngunit iisang sinasabi, password is incorrect. Muling basa at napatim ang tingin sa monitor habang nakaningin sa 3 salitang nababasa roon. Password is incorrect? Ulit niya sa isipan. Mabilis na natampal ang noon na mapagtanto. Password is incorrect. Basa sa lumalabas sa screen. INCOR? Pag-iisa-isa niyang bigkas habang tinitipa ang bawat letra ng incorrect word hanggang bumukas nga iyon. Napatawa siya sa kabobohan. Halos kalahating oras din niyang kinakalikot yon para buksan, pero ito na pala mismo nagsasabi ng sagot. Napangiti siya na malaya niyang nababalikan bawat kuha ng CCTV sa buong kabahayan ng mga to. Mas lumawak ang pagkakangiti nila na sa storage pa rin ang mga recording kahit matagal na at tila hindi sila nagbubura man lamang. Mabilis na hinanap niyang rate kung saan nawala ang kapatid. Titingnan lang niya kung mula sa pawn shop ng mga ito ay umuwi kaagad. Nang makitang petsa ng pagkawala ng kapatid, agad niyang pinanood iyon hanggang sa bumungad sa kanya ang mukha ng lalaki. Tumaas baba ang dibdib niya sa nakitang itsura ng lalaki. Ang nakitang itsura nito sa pawn shop maayos at di pa nagusot ang damit nito ngunit sa nakikita ngayon, tila tumindi ang hinalang may kinalaman nga ito sa pagkawala ng kanyang kapatid. Mabilis sinipat ang oras ng pagdating nito sa bahay nila. 8:30 o'clock ng gabi at umalis ng shop by 6:15 o'clock kasi alas 6 ng gabi ang sarado nila dahil nakiusap pa ang kapatid ay pinagbigyan niya ito. 2 oras? 2 oras? Aniya sa sarili. Alam niyang sa 2 oras na yon nagawa nitong pagsamantalahan ng kapatid, tsaka pinaslang. Ngunit hindi alam kung sapat pa ang oras ito para magbiyahe patungo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay nito. Walang imposible sa taong may pera? Aniya sa sarili. Sa isiping yon nabuhay ang galit sa dibdib niya. Heidi, wag na wag kang mahuhulog sa taong isinusumpa mo. Paalala niya pa sa sarili habang nakatunghay sa mukha ni Frederick Villarreal. Nang matapos niyang isave lahat ng data sa kanyang USB, mabilis ang galaw niya upang makaalis sa room nang matabig ang isang kahon at nagkalat ang laman noon sa sahig. Nabigla pa siya na makita ang mga larawan. Mga larawan ng isang pamilyar na mukha. Tila ba sa larawang naroon, sinusubaybayan nito ang paglaki nito, mula bata hanggang sa kung sino siya ngayon. Ang larawan ay walang iba, kundi ang bagong kasamahan, si Taka. Anong kaugnayan ni Taka sa mga Villarreal? Tanong na naiusal niya sa sarili habang nakatitig sa magandang mukha ng babae. Naisip tuloy na baka may gusto si Derek kay Taka, pero pilit yung winabaglit ng isipan niya. Nangulot ang noon niya na mapagsino ang mga nasa larawan. Mula sanggol, bata, nagdalaga, at hanggang dalaga na nga ito'y may larawan sila nito. Mas lalo tuloy siyang naintriga at makita o makilala ang bagong kasamahan. Sino ka, Taka? Sa buhay na mag-amang Villarreal? Aniya sa isipan habang matiim na nakatitig sa mukha nito. May kirot sa dibdib sa ideyang pumasok sa isipan. Huwag mong sabihing nagsiselos ka. Ani ng kabilang isipan. Hindi Mabilis namang salag ng kabila. Mabilis ibinalik ang mga larawan, saka nagmamadali na siyang bumalik sa silid nila. Baka magising pa si Manang Bining at hanapin pa siya nito. Palabas na siya nang biglang may humarang sa kanya. Nabigla siya na mapagsinong lalaking nakaharang. Sa kabiglaan na hindi niya halos maigalaw ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo dyan? Matiim na tinig ni Derek. Apuhap sa idadahilan, ngunit maging ang isip, hindi malaman kung ano ang sasabihin. I said, what are you doing here? Mariin nitong tanong na pinipigil ang galit nito. Dooy tila gumana na ang utak ni Heidi at pasimpleng nagkamot pero iniipit sa damit ang USB para hindi nito makita.
Wala naman. Wala. Na-curious lang ako kaya pinasok ko. Pautal-utal pang wika. Ngunit tila hindi ito naniwala sa kanyang palusot. Mabilis pa nitong sinakmal ang kanyang braso. Na-curious ka sa ganitong oras? Anitong may ngisi sa labi ni Derek at saka mo rin nagsalita. I know, Heidi. May gusto kang malaman, hindi ba? Sa pantahan ito sa tunay niyang pakay. Ha? Hindi ah. Magsi-CR lang talaga ako pero na makita ko to, naisip kong silipin muna ang loob. Giit pa rin katwiran. Kita niyang malalim pa rin ang titig nito sa kanya. Magbabanyo lamang ako. Aniya sabay hakbang nang muli itong nagsalita. Alam ko, Heidi, na may gusto kang malaman. Ilang beses na kitang nahuhuling pinag-aaralan mo ang bahay namin. Tahas ang turo ni Derek sa kanya. Nabigla si Heidi sa ginawa ng lalaki. Naiinis dahil tila nahihinuhan na nito ang kanyang hangarin sa pagpasok ng bahay nito. Ngunit hindi siya makakapayag na mabuking siya ng walang nahihitang anumang impormasyon para sa ikalulutas ng kaso ng kapatid. Masyadong maraming taon na ang nasayang kaya hindi siya makakapayag na wala siyang mapapala. Ano ka ba? Diba sabi ko wala lang? Magbabanyo lang ako. Kahit kapkaban mo ako wala ka makukuha. Aniya sa lalaki at tinaas pa ang dalawang kamay bilang pagpapaubaya kung gagawin man ito ang sinabi niya. Naging mahigpit ang paghawak ni Derek sa magkabilang braso ni Heidi. Nagsukatan sila ng titig. Wala kang kinukuha pero may binabala ka? Hirit pa nitong hula. Wala ah. Mabilis na kaila. Muli, napatitig si Derek sa kanya na matiim dahilan upang mapanunok si Heidi. Habang tumatagal na nakatitig sa mukha ng lalaki, tila nagwawala ang kanyang puso. Sa bagay, sinong di may in love sa kagwapuhan nito? Huwag mo kong hahamunin, Heidi. Kung ano man ang pakay mo, ngayon day sabihin mo na habang kaya pa kitang patawarin. Banta nito sa kanya at palaskol siyang binitawan nito. Naiwan siyang nakamaang sa sinabi nito. Tila gusto niyang diretsahin na nga ng tuluyan nito para magkaalaman na. Huwag mo rin akong hamunin, Derek. Kahit gwapo ka, hindi kita sasantuhin. Malaman ko lang na may kaugnayan ka sa pagkawala ng kapatid ko. Ngit-ngit ng kalooban ni Heidi. Samantala, pagkabalik ni Derek sa kwarto, hindi maialis ng isipan kung ano ba talaga ang ginagawa ng babae sa bodega nila. Alam niyang naroon din ang lahat ng kuha ng mga CCTV sa bahay nila. Alam kong may iba kang pa kay Heidi. Bulong niya sa kawalan. Nung una pa lamang nitong makita, alam niyang dito galing sa probinsya gaya ng nais itong i-portray. May mga pagkakataong nakikita niya itong iba ang tingin sa kanya. Ang pagiging bihasa niya sa martial arts. Hindi man niya tahasang nakita kung paano nito inatake ang lalaki sa simbahan, alam niyang isang bihasa lang sa ganong bagay ang makakagawa na mapatulog ang isang lalaki sa isang tadyak lamang. Malalim ng gabi pero hindi talaga siya mapakali hanggat hindi nalalaman kung sino ba talaga si Heidi. Kaya kahit kalaliman ng gabi, kinontak pa rin ng kaibigang si Onofre. May investigative agency kasi ito. Alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanya. 3 beses niya rin sinubukan kontakin to bago to sumagot. Maingay ang bumungad sa kanyang pandinig bago narinig ang boses ng kaibigan nila na tila languna sa alak. Hello, lasing natura nito. Napabaling-baling siya ng ulo. Ginagawa nitong pastime pag-inom ng alak na may kasamang babae. Pre, don't tell me nasa club ka na naman. Gagad niya rito. Narinig pa niya ang malakas na tawa nito. Pre, don't tell me also na pauuwiin mo na ako. Hindi kita tatay pre at mas lalong hindi kita asawa. Malakas na wika nito, tsaka humagalpak ng tawa. Natigilan lang ito nang matigilan siya. So, what's up? Ba't ka naman tumatawag ng ganitong oras? Ng gabi. Nag-e-enjoy pa ako rito eh. Dagdag pa ni Onofre na mukhang may kinakarinyong babae na dinig pa ang tinig sa background. Gusto ko lang paimbestigahan itong bago kong nani. Diretsahang turang sa totoong pakay ng pagpapatawag. Okay, sure. Come to my office tomorrow. We'll talk about this. But now, let me enjoy. Anito at saka pinatay na ang tawag niya. Buti pang kaibigan at mukhang enjoy na enjoy. Samantalang siya, mula nung ihalal siya bilang alkalde, monitored na ang bawat galaw niya. Mahigpit ang kanyang papa, na tila ba isa siyang teenager na hinihigpitan ng kanyang ama. Nakakahiya daw kasi kapag nakita siya sa mga club, kaya nga hanggang bahay na lang sila kung mag-date ni Angelique.
Tahimik ang lahat habang nag-aalmusal kinabukasan hanggang sa magsalita na si Jove. Daddy, we have a family day today. Pagbibigay alam nito sa ama. Mabilis nagtaas na mukha si Derek at nilingon ang anak. Why are you just telling it to me now? Kurot noong turan nito. I told you a week ago, when the first time my teacher told us about the activity. I am just reminding you now. Tila matandang saad naman ito. Bigla namang natigilan si Derek sa sinabi ng anak. My teacher said all activities will be with mom and dad. How is it? Ani pa ni Jove na tila hindi alam kung narabang pamamilya nila dahil wala siyang ina at sinong dadali nito kung wala naman tong ina. Muli, natigilan si Derek sa sinabi niya ng anak. Hindi man tahasang sabihin ng panganay pero mukhang nagsisimula na tong magtaka kung bakit ganoon ang pamilya nito. Hiwalay sila ng ina nito na kung dumalaw ay mas madalang pa kaysa sa patak ng ulan at activities ito sa kanilang eskwelahan. Alam ni Derek na kailangan naroon siya kasi kailangan maging ulirang ama siya in the sense that he was not neglecting his responsibilities as a father. You must be there. It will be nice that people see you as a responsible dad. Sabad ng ama. Wala doon ang isip ni Derek. Ngunit sa narinig sa ama, tama ito. It seems like he is hitting two birds with one stone. Napalingon siya sa direksyon ni Heidi, katabi si Dale at pinapakain ito. Heidi, you're coming with us. Aniya. Agad namang lumingon si Heidi sa pinanggalingan ng boses. Kanina pa bukas ang tenga sa usapan ng mag-anak at nang marinig ang sinabi ng matanda, batid na niyang kinukuha pa rin ang oportunidad iyon para mapabango ang pangalan ng lalaki sa politika. Ngunit naagaw yon sa huling sinabi ni Derek. Ako? Alanganing turan sabay turo sa sarili. Yes, ikaw. May iba pa ba akong tinitingnan? Maang nito. Ha? Bakit ako? Naguguluhang turan nito. Una, hindi pwede si Papa. Ano yon? Gagawin ko siyang babae? Pangalawa, alangan namang si Aling Maring o si Manang Biling ang dalhin ko. Baka di pa nagsisimula ang mga activity, sumusuko na. Ani Derek. Okay. Tagod na tanong dito, lalo na't matiim na naman ang titig nito sa kanya. Kapag ganun pa naman, tila natutunaw ang kanyang puso. Walang nagawa si Heidi kundi sumama sa mag-ama sa eskwelahan ni Jove. Gaya ng inaasahan, tamang sinabi ng ama nito. Dahil nakakarinig siya ng magandang komento ng ilang mga parents na naroon sa pagdalo ng kanilang alkalde sa school activity na iyon. Okay everyone, attention please. Malakas na tinig ng isang babae, hawak ang mikropono sa malawak na solar ng eskwelahan. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa pagtitipong ito. This activity is about family. Gusto naming maipakita sa lahat ng estudyante ang kahalagahan ng isang buo at masayang pamilya. Being parents was not easy. At saludo po ako sa ating lahat na narito dahil pinagayaman natin ang pamilyang meron tayo. Paunang bati ng principal ng eskwelahang iyon. Matapos ang mahaba nitong talumpati, nagsimula na ang mga palaro sa bawat grade level. Mabilis silang inakay ni Jove sa kung saan naroon ang kanilang school advisor. Hi, Mayor! Bati ng advisor dito at saka magilo na nakipagkamay. Hi, Miss. How's my son doing? Anito sa teacher ng anak. Well, he's doing great. Actually, he is so active in his class. Masayang pagbabalita pa nito kasabay ng pasimpleng tingin kay Heidi na agad namang napansin ni Heidi na pinukol na tingin ng teacher na kausap ng amo. Maya-maya, naging abala ng teacher dahil nagsimula ng palaro. Doon lang nakita niya kung ganong kasayahin pala itong si Jove. Sa bahay kasi mukhang seryoso ito at matanda kung makapagsalita. Heidi, come! Daddy, come! Masayang hila nito sa kanila na may hawak na apple na may tali. Naparanok si Heidi sa naiisip na laro. Alam na niya ang kahihinatnan ng larong iyon. Napatingin siya sa siyam na pares ng mga mata. Mga mag-aasawa ang naroon, hawak ng kanilang mga anak ang apple na may tali. Parehong nakaupo ang mga to sa damuhan at nakatayo ang anak na may hawak na apple. Isipin pa lamang gagawin nila yun ni Derek, tila nagwawala na ang kanyang suwail na puso. Sus, kinikilig ka naman. Sita ng kabilang isipan habang ini-imagine ang paglalapat ng labi nila ng lalaki. Naparanok na maalala na minsan nahalikan siya nito. Isang kamay ang nagpapitlag sa kanya.
Si Derek na noon ay nakatingin sa kanya. Marahil napapansin itong pagpitlag niya kaya agad sang tinanong, "Are you okay?" Anito. "Yeah." Agad namang tugon ko kahit medyo kinakabahan. "Let's sit. Tayo na lang hinihintay." Anito sabay upo sa kanyang tabi. Naiiyang umupo na siya dahil nakatingin lahat ng mga ito sa kanya. Buti nilang maong pants ang silot niya para hindi siya masyadong maasiwa sa lalaking ngayon harapang nakatitig sa kanya. "Okay, parents, are you ready?" Paunahan po makaubos ng apple na hawak ng inyong mga kids. Ng teacher na nag-facilitate ng games at nagbilang bilang paghahanda. Lahat nasa likod ng mga kamay at hawak na ni Jove ang tali ng apple. Nasa mata ng batang kagustuhang manalo sa patimpalak. "We're gonna win this, Daddy." Pag-cheer pa dito sa kanila. Ngumiti naman si Derek sa anak. Biglang tila kinabahan si Heidi, lalo na nang hudyat na simulan ang laro. "In the count of 3. 1, 2, 3, go!" Malakas na signal ng guro. Mabilis ninapit ang mukha sa apple, ganun din si Derek. Halos hindi siya makahinga nung halos magdikit ang kanilang mga mukha. Kagat niya ang apple habang kumakagat din ng lalaki. Sa bilis ng pintig ng pulso at bayo ng dibdib, halos hindi niya manguya-nguya ang nasa bibig. "Hurry up! Hurry up! We're gonna win this!" Sigaw pa ni Jove na tila tuwang-tuwa. Nang marunok iyon, muling nilapit ang mukha doon, ganun din si Derek. Nang biglang gumalaw si Jove at sa hindi inaasang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mata nila sa paglalapat ng kanilang mga bibig. "We had a winner!" Sigaw ng teacher. Doon lang sila mabilis na nag-iwas ang tingin at umayos na ng upo. Malungkot naman si Jove na may ibang manalo. "No worries, bawi na lang tayo sa other game." Alon ni Derek sa anak nito at muling pumila sa next game. Sack race iyon. Una ang bata, pangalawa si Daddy at uli daw ang mommy para may thrill. "We need to win this time." Halokip-kip ni Jove na pinapagana na naman ang pagiging maldito nito. Alam nilang ayaw na ayaw nitong natatalo. Very competitive ang bata. Lahat handa na. Muling nag-antanda ang teacher at nagbilang. 1, 2, 3, go! Anito kasunod ang mabilis na galaw ni Jove. Napalingon si Heidi sa mga mommies na nakahilera. Napangiti siya na medyo may katabaan ng mga kakalabanin. Meron din namang mga payat pero 3 kumpara sa 7 may katabaan. "We're gonna win this." Bulalas niya. Di niya alam medyo napalakas pala na dahilan para marinig ng boss na kapatid. "Sure, you're the last. You're gonna make it." Ani Derek na nakangiti. Napatingin siya rito. "Basta bilisan mo ba? Tiyak mananalo tayo?" Game na wika pa nito. "Sure." Mabilis sa tago ng binata dahil nasa harap na si Jove. Mabilis niyang pinasok ang sarili sa medyo may kaliitang sack bag at mabilis din tong tumalon-talon. He don't want to lose his child this time. Mabilis siya nakabalik at si Heidi na ang susunod. "It's showtime." Ngising wika ni Heidi at mabilis isinilid ang sarili sa sack bag. Nakitang may nauna na sa kanya kaya't mabilis siyang tumalon. She used her skills to win. Nakamaang lang si Derek habang tinitingnan kung gaano kaliksi si Heidi. Papunta pa lang to kanina habang paikot na ang babaeng nangunguna. Pero looking at her in front of him, parang kidlat ito na lumundag-lundag. "Yay!" Malakas na sigaw ni Jove nang manalo sila sa larong iyon. Mabilis tong binuhat ni Derek at lumundag-lundag pa. Kasunod ang pag-akap sa kanya na bigla niyang kinabigla. Tuloy nahihiya silang nagbitawan. Larawan na sila ng isang buo at masayang pamilya, lalo pa nang kunin nilang 3 ang kanilang premyo sa pagtitipong ito. At bilang alkalde at hindi maiwasang anyayahan din siyang magsalita ng isang closing remarks. Dahil naririto rin ang ama ng ating bayan, may I call on Honorable Mayor Frederick Villarreal to give a closing remarks? Ani ng principal. Agad tumayo si Derek para paunlakan ng mga ito. "Sa mga minamahal kong kababayan at sa lahat ng naririto sa pagtitipong ito, I would like to express my gratitude to all the teachers of this school who gathered us today to remind us how important is having a complete family. A family that's composed of moms and dads, but mostly to those single parents out there who play the same role as mother and father. Wala na akong maraming sasabihin kundi pahalaga ng inyong mga anak dahil sila lang buhay na alaala na minsan sa buhay natin tayo nagmahal at minahal.
Nakangiting wika ni Derek. Dinig na dinig ni Heidi ang mga sinabing iyon ni Derek. Muli, sumingit sa isip ang narinig na usapan nito at ng isang babae nung nagdaang gabi. Hindi nito anak si Jove at kinukuha na ng ina nito. I want to thank also to Heidi for coming with us to play as a mother to my son, Jove. I really appreciate your effort as I see how happy my son is. Pahabol pang tura ni Derek bago nagpaalam sa mga ito. Di tuloy maiwasan mapunta sa kanya ang tayo ng lahat ang nararoon. Wala siya nagawa kundi mapangiti na lamang. Kakarating lang nila sa kanilang bahay galing sa eskwelahan ni Jove nang maabutan ng isang babaeng sexy at maganda. Kampante itong nakaupo sa sala tila kanina pa naghihintay. Hindi niya to kilala dahil ulan niya itong nakitang pumunta roon. Hawak niya ang kamay noon ni Jove habang kasunod naman si Derek. Marian ang tingang binigay nito sa kanya at tila inuuri siya. What are you doing here? Matigas ang tinig buhat sa likuran nila. Si Derek iyon. Tumayo ang babae at lumapit sa kanila. Tumiim ang titig nito. Masama bang dalawin kong anak ko? Maarteng wika nito. Kasabay ng paghawak ito kay Jove na agad namang tinabig ng bata. Mukha na brainwash mo ng anak ko. Ako sa nito kay Derek at bumaling sa kanya. So, ikaw ba ang flavor of the month itong si Derek? Poor girl. Tuya nito. Napataas ng kilay si Heidi pero araw niyang patulan ang babae, lalo pat naroon si Jove. Leave the house, now. Pigil na tura ni Derek. No, unless you give me my son. Buwelta naman ng babae. Hindi mo siya makukuha. The moment you left him, tinanggalan mo na rin ang sarili mo ng karapatan bilang ina niya. Matigas na wika ni Derek. Nagkamali ako sa ginawa kong yon, kaya nga nandito ako para bawiin siya eh. Hirit naman ng babae. Sa tingin mo, ganun kadali yon? Matapos kang hindi magparamdam na maraming taon? Naramdaman ni Heidi ang tensyon sa dalawa, kaya't agad na inakay niya sa Jove na nagsisimula ng umiyak. She knows it's gonna be traumatic para sa bata. Agad naman sumama si Jove sa kanya. I hate her. I really hate her. Andito habang di maiwasang tumulong luha. Shh! Don't say that. Alam mo, nasasabi mo lang yan dahil galit ka sa kanya. Dagdag pa niya. Tumitig to sa kanya na parang wala ang bakas ng pagiging maldito. Isang batang naghahanap ng pagkalinga ang nakikita niya rito. Bakit ang bait-bait mo? Kahit maldito ko, suplado, hindi mo pa rin ako pinapalo o pinapagalitan. Maang natanong ng bata. Kasi wala akong karapatang paluin ka o sigawan ka. Suplado ka pero nararamdaman kong mabait ka namang bata. Turan dito kaya nakita niyang mas lalong paglambot na mukha nito. Shh! Huwag ka nang umiyak. Sige ka. Papangit ka. Anya rito. Agad siya nitong niyakap. Heidi? Mababang tinig nito. Bilang tugon sabay haplos sa likod nito. Ilang minuto rin tong natahimik habang yakap. Can you be our mom? Wika rito na ikinabigla ni Heidi. Sus, yun lang ba? Kahit maldito ka, pwede pa rin naman kitang ituring na anak. Yun ay kung papayag ang papas boy mong ama. Aniya sa sarili. What did you say? Maang tanong ni Jove sa kanya. Wala. Ang sabi ko, ayos lang sa akin na ituring ninyo akong ina. Malakas na tura na niya. It's not what I heard. Anito at kumala sa pagkakayakap sa kanya. Sus, umira na naman ang pagiging chismoso nito. Aniya sa isipan habang nakatingin sa bata hanggang makita ang paglungkot ng mukha nito. Maldito ba ako? Tanong nito. Napangiti na lamang si Heidi. Mukhang dinamdam pa yata nito ang sinabing maldito ito. Oo, maldito ka nung una kitang nakita. Remember? Binilatan mo pa ako noon. Pagpapaalala pa niya sa bata na kinangiti naman ito. Akala ko kasi tulad ka rin ng ibang babae o yaya namin na nasa siluin si daddy. But you are different, dagdag pa nito. I like you. Wika pang nakapagpangiti pa rin sa kanya. Di niya maiwasang mapangiti na malawak sa ideyang gusto na siya nito, na maging ina at mangyayari lamang ang gusto nito kapag pinakasalan siya ng ama nito. Oy, naasa! Tudyo ng isipan na nagpapakilig sa kanya.